sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 26, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Walang tumigil, walang umangal, walang nagsabi na delikado to. Resigned Ateneo coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Ire-rekomendang sampahan ng kasong kriminal ng DILG. Tinanong ko siya bakit nangyari yon. Sabi niya hindi daw kasi nag-signal yung anak ko. Anak ni Marikina Vice Mayor Del de Guzman, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide matapos umanong masangkot sa vehicular crash. Isang guro patay sa insidente. Administrasyong Marcos, ipinapanukala ang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027. Artist, iginuhit sa buhangin ang imahe ng nasawing Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. At sa showbiz, Catherine Bernardo magbabalik sa highly anticipated TV series na Someone, Someday, kasama sina James Reid at Maha Salvador. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Natanggap na ng Department of Justice ang rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government na sampahan ng kaso si resigned Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Kaugnay pa rin ito ng pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes sa umano'y team building sa Aurora noong June 8. Ang kasong isasampa, paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang balitang ito ni Naomi Almohano. The PNP CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Ito ang rekomendasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pagtatapos ng kanilang investigasyon sa pagkalunod ni Ateneo players Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa team building noong June 8 sa Dipakulaw, Aurora. Sa pangunguna ni na resigned coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Nasa beach sila lahat. Walang pumigil, walang umangal, walang nagsabi na delikado to. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, maaaring ituring na hazing ang nangyari. Base na rin sa testimonya ng iba pang mga manlalaro. Hindi lang din kasi aniya nalilimita sa karaniwang initiation rights gaya ng paggamit ng paddle at pamamahiya ang hazing. Base sa revised version ng anti-hazing law, maituturing na hazing ang anumang akto na magre-resulta sa physical o psychological suffering sa bagong recruit o miyembro. Kabilang din aniya rito ang forced calisthenics o sapilitang pagsasanay ng katawan at weather exposure. So it is clear from the itinerary of the players that they were subjected to intense physical activity, that there was indeed physical suffering inflicted upon them. Sa testimonya umano ng mga manlalaro, alas 4 ng umaga nagising sila sa tunog ng sirena at tumakbo ng 4 na kilometro. Sinundan nila ito ng matinding physical games kung saan may parusa ang mga natalo. Bandang alas 2 ng hapon naman nagsimula na ang seawater training. At pagsapit umano ng alas 2:30 hanggang 2:40 ng hapon, hinila na umano ng malakas na alon ang mga atleta palayo sa Pampang. The victims were exposed to hazardous open sea environment characterized by rip currents, strong waves, and varying sea depths. Naipadala na ng CIDG ang findings at rekomendasyong reklamo sa Department of Justice na siya namang tutukoy kung may probable cause at anong karampatang kaso ang isasampa kung mapatutunayan.
Ayon sa DOJ, sasailalim na sa evaluation ng referral para tukuyin ang mga kasong akma sa insidente. Gayunpaman, nilinaw ng CIDG na walang ankle weights o pampabigat na ginamit sa kasagsagan ng seawater training taliwas sa mga kumalat online. Pero base umano sa mga testimonya ng mga inimbitahang personalidad sa fact-finding investigation, lumalabas na batid ni resigned coach Tab Baldwin ang kondisyon ng dagat maging ang kakayahang lumangoy ng mga atleta. Tinanong niya ang mga players nila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Alam niyo na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. Kabilang sa mga hindi marunong lumangoy sina Adili, Kiefer Alas at 3 pang student athlete. Samantala sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na handa silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng DOJ. Tiniyak naman ni Ateneo President Father Roberto Babiap na patuloy ang kanilang suporta sa pamilya ng mga nasawing atleta. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Nailibing na si Butterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur, habang naiuwi at nailibing na rin sa Nigeria ang mga labi ni Adili. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Magkahiwalay ang pangangalaga sa 2 suspect ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, walang espesyal na treatment kina alias Nash at alias Rod at limitado rin ang galaw ng mga ito sa loob ng kanilang pasilidad. Nilinaw pa ng ahensya na bagamat hindi naharap sa kasong kriminal ang mas batang suspect ay mayroon pa rin itong kinakaharap na pananagutan. Kaugnay naman ang panukalang pag-amenda sa edad ng mga individual na pwedeng kasuhan ng kriminal. Sinabi ng ahensya na bagamat hindi sila direktang pabor sa suhestyon, bukas naman sila sa diskusyon, lalo't aminado silang nagbago na ang sitwasyon sa panahon ngayon ng social media. Wala din silang freedom na makipag-cellphone, makipag-TV and all. And more so, hindi nga sila makalabas. Somehow still, na-serve din natin yung sinasabi natin, meron ding pananagutan yung bata. Now, while they have the rights, we have to also emphasize that meron din siyang dapat pananagutan. At yun yung gusto natin ma-disseminate na yung mga bata ngayon, they are not free. But they are there inside a facility and they cannot just simply go out. Samantala, sa North Luzon, 2 mag-aaral ng Apari School of Arts and Trades sa Apari, Cagayan ang nahulihan na may dalang baril at patalim matapos ang inspeksyon ng mga otoridad sa loob ng paaralan nitong Biyernes ng umaga. Sangkot ang isang 15 anyos na estudyante mula Barangay Punta at isang 14 anyos na estudyante mula Barangay Talungan. Ayon sa Philippine National Police, na-recover ang isang kalibre 38 na revolver at isang kutsilyo sa isang 15 at 14 anyos na mga estudyante. Ayon sa mga bata, personal na alitan umano ang naging dahilan ng pagdadala ng armas. Una nang naghigpit ang mga paaralan kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban City nitong Lunes, June 22. Inihayag ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr. na kasalukuyan nang binubuo ang pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ayon kay Bantug, ilalabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29 at magkakaroon ang prosekusyon at depensa ng 3 araw o hanggang July 2 para isumiti ang kanilang mga komento. Tiniyak din niya na magsisimula ang impeachment trial sa July 6, alas 2 ng hapon. Bago ang State of the Nation address sa July 27, isasagawa ang mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules simula alas 2 ng hapon. Pagkatapos naman ng SONA, magpapatuloy ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes simula pa rin ng alas 2 ng hapon. May nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pre-trial order on Monday. So the staff will be working through the weekend para mailabas namin yung pre-trial order sa Lunes.
Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa isang appliance store sa Pasig City para tiyaking sumusunod ang mga manufacturer at nagtitinda sa mga pamantayan ng kaligtasan ng mga produkto. Sinuri ng mga tauhan ng DTI kung may import commodity clearance at Philippine Standard Mark ang mga appliance. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, maaaring i-verify ng mga mamimili ang pagiging lehitimo ng ICC o PS Mark sa pamamagitan ng DTI Verification App na maaaring i-download sa iOS at Android devices. Sa pamamagitan ng app, maaaring makita ang pangalan ng produkto, kumpanya at iba pang impormasyon para matiyak kung lehitimo ang marka. Nilinaw din na kailangan pa ring may ICC o PS Mark pati ang mga appliances na ibinibenta sa online shops, habang inaatasan ng mga e-commerce platform na ipakita ang mga ito sa kanilang mga listing. Ayon pa sa ahensya, may lehitimong marka ang lahat ng appliance na sinuri sa inspeksyon. Samantala, maaaring maharap sa administrative liability at mga kaso sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines ang anumang negosyo na magbebenta ng mga produktong walang tamang marka. Ang importante lang talaga that we need to check that there is a PS Mark and the PS Mark is certified correct by the ICC app. Dumaan sa pagsusuri ng DTI. So there is a certain standard na talagang chine-check kasi ayaw talaga natin baka disgrasya. Simula ngayong araw, mas madali nang masusundan ng mga Pilipino kung saan napupunta ang kanilang buwis dahil yan sa bagong lunsad na real-time online tracker ng Department of Budget and Management. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-iikot ni PBBM sa mga proyekto ng pamahalaan, isang buwan bago ang kanyang ika-5 State of the Nation address. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Personal inspection ngayong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon sa legacy building ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Target buksan ang 13 palapag na gusali sa huling bahagi ng 2027 bago magtapos ang termino ng Pangulo. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Ang programa natin, magamot natin yung mga nagkakaroon na ng kidney disease at ma-prevent yung hindi pa nagkakaroon ng kidney disease. Ngayong araw din, binisita ni PBBM ang bagong rehabilitate na drainage system sa Araneta Avenue tatalon sa QC. Ayon sa Pangulo, bukod sa flood control project na ito, tututukan din ang mas maayos na koleksyon ng basura, partikular sa paligid ng Barangay Tatalon na madalas bahain dahil sa katabing San Juan River. Napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa, patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang ito, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila. Isinaayos ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon na itinalaga ni Marcos para linisin ang iskandalo sa infrastructure projects ng pamahalaan. Mahiya naman kayo. Eksakto mag-iisang taon magmula nang isiwalat mismo ni PBBM sa kanyang State of the Nation address ang korupsyon sa flood control at infrastructure projects ng pamahalaan. Inulunsad din ng Marcos government ang proyekto ng Department of Budget and Management na magsasapubliko ng impormasyon kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Ang DBM Compass o Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics ay isang real-time online tracker na bukas para sa sinuman. Sa compass.dbm.gov.ph, makikita ang lahat ng budget release records sa trilyon-trilyong pisong pondo mula sa buwis ng mga mamamayan. Transparency is among the strongest safeguards against corruption. When information is open, accountability becomes stronger. Ito na ang kalawang website na inulunsad ni Marcos Jr. kasunod ng sumbong sa Pangulo.ph na nagsapubliko ng flood control projects at mga kontraktor sa likod nito. Sa kabila ng transparency website ni Marcos Jr., kasama si PBBM at kanyang pinsan na si ex-House Speaker Martin Romualdez, sinakusahan ni ex-Congressman Saldico ng korupsyon. Ayon kay Ko, sina Marcos at Romualdez umano ang nag-utos na isingit ang 100 billion pesos na flood control budget kung saan
25 billion pesos ang nakalaan umano bilang kickback para sa presidente. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. 7.2 trillion pesos ang ipinapanukala ng Department of Budget and Management na pambansang pondo para sa taong 2027. Base sa National Budget Memorandum 158 na inilathala ngayong June 26, katumbas ito ng 21.7% ng gross domestic product o kita ng bansa. Mas mataas ito ng 6% o mahigit 400 billion pesos kumpara sa 6.793 trillion peso budget ngayong 2026. Halos 2 trilyon din itong mas mataas kaysa sa unang budget ng Marcos government taong 2023. Ayon sa DBM, nakatutok ang panukalang pondo sa mga programa para sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Bilang pagkilala at paggunita sa namayapang 2 student athletes ng Ateneo, iginuhit sa buhangin ang kanilang mga imahe ng isang artist mula sa Mindanao. Ang pampang sa dagat sa Tandag City, Surigao del Sur ang nagsilbing canvas ni Roderick Saranza para iguhit ang artwork sa mga yumaong manlalaro. Suot ni Baterbonia ang kanyang jersey number 2 na may hawak na bola sa kanyang higanteng sand portrait, habang shooting portrait naman ang style ng kay Adilia. Hinikayat din ng artist na magbahagi ng kanilang mensahe para sa dalawa. Agad namang umani ito ng papuri online sa loob at labas ng bansa. Susunod, anak ni Marikina Vice Mayor Del de Guzman, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide matapos umanong masangkot sa banggaan. Isang guro patay sa insidente. At sa showbiz, Pinoy Pride, Dolly De Leon, napapanood na sa Avatar The Last Airbender Season 2. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Davao Occidental pasado alas 7:30 ngayong gabi. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang sentro ng pagyanig sa layong 10 kilometro timog kanluran ng Balut Island, Sarangani na may lalim na 10 kilometro. Kakaba-kaba naman ang mga residente sa panibagong pagyanig sa lalawigan na bumabangon pa lang mula sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani nitong June 8. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang anak ni Vice Mayor ng Marikina na si Del de Guzman matapos umanong masangkot sa vehicular crash. Ang biktima ay isang teacher na nakasakay ng motor. Isang linggong nag-agaw buhay sa ospital ang guro matapos ang insidente pero nasawi rin nitong June 20. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Ito ang CCTV footage noong madaling araw ng June 13 sa Marikina City kung saan binabagtas ng isang motorsiklo ang General Ordonez Street. Nang pakaliwa na ito, sinalpok ang motorsiklo ng isang SUV. Kinilala ang rider ng motor na si Alexander Cruz, 27 anyos, isang guro. Nadala pa siya sa ospital matapos magtamo ng matinding pinsala sa katawan. Ayon sa Marikina PNP, nagpositibo ang SUV driver sa alcohol breath analyzer test na kinilalang si David Alfred de Guzman na anak ni Marikina Vice Mayor Del de Guzman. Makita rin naman natin na talagang may kabilisan din naman po yung four-wheel. So, nagpangabot sila sa bandang, hindi lang sa gitna dahil sa impact po napagilid din ng bagya yung 4 na gulong na sasakyan at doon siya huminto. And nakita rin natin na talagang kumilapon yung nakasakay po sa motorsiklo. Nainquest ang suspect at nasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property at paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act.
Agad ding nakapagpiyansa ang sospek. Makalipas ang isang linggo, namatay ang biktima noong June 20 at hindi na nakalabas pa ng intensive care unit ng ospital. Natunto ng A to Z News Team ang bahay ng pamilya ng biktima. Ito ang kanilang panawagan sa Marikina Prosecutor's Office. Nananawagan po ako na mag-issue sila ng hold departure order para po sa suspect. From physical injury to homicide na. Maglabas na po sila ng warrant of arrest para maaresto na po yung suspect sa pagkawala ng anak ko. Ayon sa ina ng biktima, nakausap niya ang suspect matapos ang aksidente. Tinanong ko siya bakit nangyari yon. Sabi niya hindi daw kasi nag-signal yung anak ko. Nakita ko lang ang name niya from the information sheet. David Alfred G. de Guzman. And wala naman akong idea na kung sino siya talaga. Iginiit naman ng PNP na aamyendahan ng reklamo matapos masawi ang biktima. Kung talagang pagtatakpan yan, hindi na tayo nag-inquest niyan. Which is ang ginawa po natin dyan, nag-inquest tayo, may nakulong po dyan. At nakapagpiyansa lang po siya, kaya nakalabas po siya. Mag-a-amend tayo ng report po dyan, para po yung serious physical injury ay umakyat po siya ng homicide. Pakiusap ngayon ng ina ng biktima. Sumuuna siya. Never had I received any apology or yung makikita mo na may remorse. Anak, hindi namin titigilan ang mga ginagawa namin ngayon kasi deserve mo ang hustisya. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mga estudyante ni Teacher Alex sa pakikiisa sa panawagan ng hustisya at sa abogadong si Ronald Serrano na tumutulong sa kanila. Nakipag-ugnayan na ang news team sa Vice Mayor para sa kanyang panig pero wala pang tugon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Dalawang kamag-anak lang ng mga nawawalang sabungero ang dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention laban sa puganteng negosyanteng si Charlie Atong Ang at ilan pang akusado. Una nang isinagawa ang pagdinig sa Regional Trial Court ng Quezon City matapos ilipat ang mga kaso mula sa mga hukuman sa Santa Cruz, San Pablo City at Lipas City dahil sa mga usapin sa seguridad at maselang karikasan ng mga kaso. Dumalo sa pagdinig sina Dayan Loyola at Teresa Hapag, mga kinakasama ng mga nawawalang sabungerong sina Ferdinand Dizon at Nerio Antecristo kasama ang kanilang mga abogado. Hindi naman dumalo ang iba pang 17 reklamante na naghain din ng kaso. Nauna nang ibinunyag ni Loyola na may mga umano'y tangkang pagsuhol mula sa kampo ni Atong Ang para hikayatin ang mga nagrereklamo na itigil ang kaso at huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Sa kabila nito, sinabi niya na magpapatuloy sila sa paglalaban para sa hustisya. Natili namang nagtatago si Atong Ang pero dumalo sa pagdinig ang kanyang abogadong si Gabriel Villarreal. Hindi pa rin po sila nakikipag-usap sa amin. Tsaka siguro, yun na po talaga yung desisyon nila. Hindi naman na po namin yun mababago kahit na ano pong mangyari. Pero kami po yung mga natitira, patuloy pa rin po kaming lumalaban. Sana hindi maaprubahan yung bail nila kasi syempre, pag nakapag-bail sila, baka umpisa na yun na humina lalo yung kaso. Naniniwala ang dating mambabatas ni si Mike Defensor na haharapin niya ang qualified human trafficking case na nakatakdang isampa ng National Bureau of Investigation kaugnay ng kanyang umano'y ugnayan sa isang KTV bar at hotel na pinaghihinala ang ginamit sa human trafficking. Pero giit ni Defensor, wala umanong matibay na ebidensya laban sa kanya bilang may-ari ng gusali kung saan matatagpuan ang mga nasabing establishmento. Ayon sa kanya, may humigit kumulang na 20 lessee o nagrerenta sa gusali at hindi siya ang direktang namamahala sa kanilang mga operasyon. Kaya hindi niya umano malalaman ang iligal na gawain ng mga nangungupahan. Nagtungo si Defensor sa DOJ ngayong Biyernes para isumite ang kanyang rejoinder sa cyber libel complaint na inihain laban sa kanya ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Talagang nanggigipit ng gusto ang NBI. Hindi
ang NBI as an institution, but an NBI being used as a weapon by Attorney Melvin Matipag, no? Ni Matibag. Siya talaga nagtutulak niyan. At siyempre, ang gusto niya, gipitin yung aking pamilya. Gipitin kami, patahimikin kami. Nasagip ng buhay ang isang babae mula sa guho matapos yanigin ng dalawang malalakas na lindol ang hilagang bahagi ng Venezuela Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga otoridad, umakyat na sa 235 ang naitatalang nasawi, habang mahigit 4,000 naman ang nasugatan at nangangailangan ng agarang operasyon. Nananatili ring pinangangabahan ang pagtaas pa ng bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Tinatayang halos 50,000 katao ang iniulat na nawawala. Matatanda ang unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanluran ng bayan ng Moron, mahigit 100 kilometro mula sa kapital ng Caracas, at wala pang 1 minuto ang lumipas nang yanigin naman ang lugar ng mas malakas na magnitude 7.5 na lindol sa southwest ng Moron. Proud ngayon ang mga Pinoy sa paglabas ni Dolly De Leon sa ikalawang season ng Netflix live-action series na Avatar: The Last Airbender. Inilabas ng Netflix ang 7 episode ng Season 2 kung saan ginampanan ni De Leon ang kambal na mga karakter na sina Lo at Lee, mga firebending mentor ni Azula na siyang prinsesa ng Fire Nation. Matapos ang kanyang paglabas sa serye, nagpaabot ng suporta at pagmamalaki ang mga netizens sa social media. Nauna nang ibinahagi ni De Leon na labis ang kanyang excitement at nagpapasalamat na maging bahagi ng naturang live-action adaptation ng sikat na animated classic. Samantala, kabilang din si Dolly sa 9 Perfect Strangers Season 2 at mapapanood din bilang Lola Fatima sa paparating na DreamWorks animated film na Forgotten Island. Unang ipinalabas ang Avatar: The Last Airbender live-action series noong February 2024 at na-renew para sa ikalawang season at Season 3 pagkalipas ng ilang buwan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Catherine Bernardo magbabalik na sa teleserye sa Someone Someday kasama sina James Reid at Maha Salvador. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Inilabas na ng ABS-CBN ang espesyal na poster at teaser ng paparating na teleseryeng Someone Someday na pagbibidahan ni Catherine Bernardo. Ito na ang tanda ng pagbabalik ni Bernardo sa telebisyon kasama si James Reid sa isang modernong feel-good at progressive na dramang may puso. Iikot ang kwento sa isang batang CEO na gumawa ng isang dating app na layong tulungan ang mga kababaihan na makahanap ng pag-ibig. Tampok din sa serye si Maha Salvador, nagaganap bilang isang taong may itinatagong lihim habang ipinakita rin sa teaser ang pagkakaibigan mula bata pa ng mga karakter ni Bernardo at Reid. Ready naman na ang lahat sa Someone Someday sa primetime bida Motorcade kasama ang cast ng Coco Martin Sigabo sa Linggo ng hapon sa San Fernando, Pampanga. Maunang mapapanood ang Someone Someday sa Netflix pero mapapanood rin po iyan dito sa A to Z. Kung noon ay pamaypay kapag mainit o maalinsangan ng panahon, ngayon ibahin mo na. Dahil dala ng modernisasyon, marami ng bagong paraan para magpalamig kahit saan. Pero ang isang ito tila walang pake, kahit ano pang dala-dala niya. Panoorin. Wala kayo sa fan niya.
Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa author na si H. Jackson Brown Jr. Ang sabi niya, ang pinakamainam na paghahanda para sa kinabukasan ay ang pagbibigay ng pinakamahusay mong kaya ngayon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!